serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating pbsradio.ph website at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, milyong dolyar na halaga ng kasunduan na lagdaan ng Pilipinas at Saudi sa unang araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa KSA. Si Raquel Bayan sa balita. $120 million na halaga ng kasunduan na nalagdaan sa pagitan ng businessman ng Pilipinas at Saudi Arabia sa naganap na roundtable discussion noong unang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagkalapag ng Riyadh para sa ASEAN GCC Summit. Sa naging talumpati ng Pangulo, sinabi nito na higit 15,000 Pilipino ang magbebenepisyo sa training at employment opportunities na mabubuksan ng mga kasunduang ito. Kaugnay nito siniguro ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas sa patuloy na suporta at pagiging bukas sa mga kasalukuyan ng Saudi investors at sa iba pang nais mamuhunan sa Pilipinas. Narito naging pahayag ni Pangulong Marcos. I urge you to further engage with my economic team to learn more about such benefits. We also stand ready to welcome you to our tropical countries so you may personally see what a globally competitive Philippines can offer. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Maharlika Investment Fund tinalakay ni Finance Secretary Jokno sa harap ng mga Saudi business leaders. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Iprinisinta ni Finance Secretary Benjamin Jokno sa Saudi business leaders ang Maharlika Investment Fund kasama ang kalihim sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa roundtable meeting na dinaluhan ng mga Saudi business leaders, sinabi ni Jokno na magsisilbing cornerstone ang MIF upang pondohan ang mga infrastructure projects ng Marcos administration na mahalaga upang makamit at masustine ang inclusive economic growth. Gate ni Jokno na natiling committed ang economic managers upang maisakatuparan ang layunin ng MIF bago matapos ang taong 2023. Samantala, binigyan diin ng Finance Chief na patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanyang kagawaran sa Office of the President upang lalo pang i-improve ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng MIF. Melanie Valdez Reyes para sa Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Development Bank of the Philippines o DBP ang pagtalima sa inilabas na memorandum ng Office of the Executive Secretary na suspensyon ng pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Sa inilabas na statement ng DBP, kinumpirma nito na sila'y nakatanggap ng kopya ng kalatas kung saan inaatasan ng Bureau of Treasury na suspendihin muna ang implementasyon ng IRR ng RA 11954. Maaalalang noong 28 ng Agosto, nag-issue ang BTR ng IRR na bagong batas kung saan nag-remit ang DBP ng 25 bilyong piso at 50 bilyong piso naman mula sa Land Bank bilang kanilang share sa kauna-unahang wealth fund ng bansa. Ang naturang pondo ay siyang pangangasiwaan ng Maharlika Investment Corporation kasama ang 50 bilyong piso na capitalization mula sa national government. Nito lamang 12 ng Oktubre nang iniatas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suspensyon upang pag-aralan mabuti ang hangarin ng MIF para sa ikauunlad ng bansa at masiguro ang transparency at accountability ng Sovereign Wealth Fund. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Presidential Communications Office o PCO tiniyak na tuloy-tuloy ang tulong para sa mga Pinoy na apektado ng gulo sa Israel. Magbabalita si Alvin Baldazar. Nananatiling nakabantay ang pamahalaan sa usad ng ginagawang hakbang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tulungan ang mga Pinoy na apektado ng gulo sa Israel at Gaza. Ayon sa Presidential Communications Office, tuloy-tuloy naman ang pagtulong ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng giyera. Kaugnay nito'y tatanggap ng financial assistance ang mga naiwan ng pamilyang namatay sa Israel-Gaza conflict na aabot sa 250,000 pesos. 200,000 ay mula sa OWA at 50,000 pesos naman ang manggagaling sa Migrant Workers Department. Ito ay para sa mga aktibong miyembro. Para naman sa mga inactive OWA members, ay 70,000 ang inilang financial assistance, 20,000 mula sa OWA at 50,000 pesos naman mula sa DMW. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagsagawa ng candle lighting ceremony ang Israel Chamber of Commerce of the Philippines sa Quezon City Circle. Ito ay upang ipakita ng naturang grupo ang suporta sa Israel at mariing kondenahin ang pag-atake ng grupong Hamas. Isinagawa ang aktibidad sa Israel-Philippines Friendship Marker sa Quezon City Circle kung saan nag-alay ng mga bulaklak ang mga miyembro at nagsindi ng kandila bilang simbolo ng liwanag sa kabila ng madilim na pangyayari. Ang naturang marker ay sumisimbolo sa pagkakaibigan at open door treaty sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Manuel L. Quezon kung saan tumanggap ang Pilipinas ng nasa 1,300 refugees noong panahon ng Holocaust. Nag-alay din ng panalangin ng grupo para sa mga nasawi at sa mga naipit sa giyera sa Israel, kabilang narito ang 3 mga Pilipino na unang namatay. Sa ngayon, umabot na sa 1,400 ang mga individual na nasawi sa nagpapatuloy na giyera sa Israel. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malaking alokasyon ng bigas na isusupply ng India sa Pilipinas. Welcome sa Department of Agriculture o DA. May report si Marian Bastasa.
Magandang balita para sa Department of Agriculture ang kumpirmasyon mula sa Indian government na inilaan nito sa Pilipinas ang pinakamalaking alokasyon ng bigas. Batay sa Indian Embassy, aabot sa 295,000 metriko tonelada ng non-basmati white rice ang isusupply ng India sa Pilipinas. Sa panayam naman sa media, sinabi ni Secretary Mercedita Zumbilya na makatutulong ang aangkating bigas mula sa India para matugunan ang kakailanganing supply ng bigas lalo't patapos na naman ang harvest season sa bansa. Ayon pa kay Yusek Zumbilya, ang malaking volume ng bigas na magmumula sa India ay makatutulong din upang malampasan ang inaasahang epekto ng El Nino sa mga pananim. Kasunod yan, umaasa naman ng DA na magre-resulta rin ang paparating na karagdagang supply ng bigas sa pagbaba ng presyuhan nito sa merkado. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita pa rin hinggil sa Bigas Malaya Rice Project ilulunsad sa Nobyembre. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Sa susunod na buwan ay sisimulan na ang pamamahagi ng rice at cash subsidy sa ilalim ng Malaya Rice Project. Dapat ay ngayong Oktubre ikakasa naturang programa ngunit ipinagpaliban hanggang sa matapos na muna ang barangay at sanggunian kabataan elections. Nobyembre 5 ang itinakdang petsa ng paglulunsad nito. Ang programa ay magkatuwang na ipatutupad ng Kamara at ng DSWD kung saan magsisilbing pilot program ang 33 congressional districts sa NCR. Isusumite ng NCR Congressmen ang listahan ng 10,000 na indigents sa kanilang distrito kabilang ang low-income earners, senior citizens, persons with disabilities, single parents at indigenous people. Kada benepisyaryo ay makakatanggap ng 1,500 pesos na tulong pinansyal kung saan bahagi nito ay pambili ng 15 kilos ng bigas. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tinalakay na ng Senate Subcommittee on Finance ang panukalang 10.3 bilyong pisong budget ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa susunod na taon. Sa naturang pagdinig, inulat ng DAR na dumami ang naibigay nilang titulo ng lupa sa nakalipas na taon. Parehong physical at e-titles ang naibigay ng DAR mula July 2022 hanggang October 2023. Umabot na sa 17,379 ang mga titulong naipamahagi ng DAR sa 16,843 agrarian reform beneficiaries. Sa orihinal na plano, dapat ay sa katapusan ng December 2024 matapos na ang pamamahagi ng lahat ng titulo para sa mga magsasaka, pero hiniling ng DAR na mapalawig ang deadline hanggang sa 2027. Ibinahagi naman ni DAR Secretary Conrado Estrella na dumami ang problema ng DAR at tinamaan pa ng pandemya ang kanilang mga programa gaya ng pamamahagi ng lupa. Ngayon, may 6 na taon na lamang anya sila para resolbahin ang problema ng ahensya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Vice President Sara Duterte hinikayat ang mga Pilipino na magkaisa upang ipanawagan ang kapayapaan. Balita mula kay J. Mark Dagala. Ipinabot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pakikiisa ng Pilipinas sa paghahanap ng mga hakbang upang matigil na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, partikular na sa pagitan ng Israel at Palestina. Sa kanyang video message, hinimok ng pangalawang Pangulo ang mga Pilipino na magkaisa upang sama-samang ipanawagan sa international community na tuldukan na ang mga nararanasang gulo sa pamamagitan ng mapayapang pag-uusap. Binigyan din pa ni VP Sara na ang mga nangyayaring sigalot ngayon sa gitnang silangan ay may malaking epekto hindi lamang sa kaligtasan ng mga Pilipinong nasa Israel, kung hindi maging sa mga kamag-anakan nila na naririto sa bansa at sa ekonomiya. Kasunod dito'y pinaghahanda rin ni VP Sara mga Pilipino sa inaasahang tagutom na maaaring maranasan dulot ng sigalot, kaya dapat na matiyak din ang seguridad sa pagkain sa gitna ng pandaigdigang krisis. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa.
ating ipanawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan at wakasan ang pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng lahat ng sibilyan, lalo na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Ang tinig ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Muling pinaalalahanan ng Philippine National Police o PNP ang mga kandidato at mga taga-suporta nito, maging ang mga botante hinggil sa pinaigting na kampanya kontra vote buying para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections. Partikular na ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo ay ang pagpapatupad ng money ban para sa mga kandidato gayon din sa mga taga-suporta nito 5 araw bago ang mismong halalan. Sa ilalim ng money ban, isa sa ilalim sa masusing tanungan ang sinumang motorista na daraan sa mga checkpoint o individual na makikitang may bit-bit na perang hindi bababa sa 500,000 piso pataas. Ayon kay Fajardo, hindi naman pagbabawalan ang sino man na magbitbit ng 500,000 cash lalo't kung lehitimo naman ang paggagamitan nito. Bagaman paiirali ng plain view doctrine sa mga checkpoint pero sakaling makitaan ito, kailangan lamang magpakita ng mga katibayan na ito'y gagamitin sa lehitimong transaksyon at hindi para sa pamimili ng boto. Una rito, kumikilos na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang maging katuwang ng Commission on Elections o COMELEC para bantayan naman ang transaksyon ng mga kandidato online. Barangay at SK Elections 2023. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinayuhan ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na kilatising maigi ang mga ihahalal na kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay NAMFREL spokesperson Eric Alvia, mainam na balikan ng publiko kung paano kumilos ang mga opisyal ng barangay na kumakandidato ngayon sa pagtugon nila noon sa pandemya. Anya ang mga opisyal ng barangay at SK kasi ang mga tinatawag na frontliner ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Kasunod dito, pinaalalahanan din ng NAMFREL ang mga kumakandidato na itaguyod ang kredibilidad, integridad at dignidad gaya ng pagsunod sa mga alituntunin at batas ng halalan. Sa ganitong paraan, ayon sa NAMFREL, matitiyak ng publiko na ang kanilang iluluklok sa pwesto ay mga mapagkakatiwalaan at karapat-dapat na maglingkod sa kanilang pamayanan. Barangay at SK Elections 2023. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG handang tumulong sa investigasyon ng posibleng data breach sa ibang ahensya ng gobyerno. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Tiniyak ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo ang kahandaan ng PNP Anti-Cybercrime Group na tumulong sa investigasyon sa posibleng data breach sa ibang ahensya ng gobyerno. Ito ang sinabi ni Fajardo sa pulong balitan sa Camp Crame kasabay ng pagtiyak na walang nangyaring data breach sa website ng PNP Recruitment and Selection Service o PRSS batay sa investigasyon ng ACG. Kasalukuyan din niyang iniimbestigahan ng ACG kung nakompromiso ang data system ng PNP Forensic Group kasunod ng napaulat na hacking incident. Kaugnay nito pinagutos na niya ni PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr. ang pagpapalakas ng cybersecurity sa lahat ng PNP offices mula sa National Headquarters hanggang sa mga police station. Ayon kay Fajardo, kumikilos na ngayon ang ACG at ITMS o Information Technology Management Service para magsagawa ng vulnerability test sa lahat ng hardware at software system ng PNP. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tinaasan na ang halaga ng subsidiya para sa mga nais sumali sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan. Ayon sa LTFRB, maaari nang makahiram ng hanggang sa 280,000 piso mula sa dating 160,000 piso ang sinumang interesado na lumahok sa PUVMP para makabili ng Class 2, 3 o 4 na modern unit na pampublikong sasakyan. Habang hanggang 210,000 piso naman ang alok ng subsidiya para sa modern unit na Class 1. Ito ay alinsunod na rin sa inilabas na Memorandum Circular ng LTFRB. Layo ng naturang hakbang na makapagbigay ng karagdagang tulong sa mga kwalipikadong kooperatiba na nais bumili ng modern PUV units at maging bahagi ng PUVMP. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umapela ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga manufacturer na huwag munang magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto, lalo na ngayong papalapit ang Pasko. Ito ang parawagan ni DTI Assistant Secretary Mary Jean Pacheco. Sabay giit na ginagawa naman ng pamahalaan ang lahat ng hakbang upang matugunan ang suliranin ng mga ito sa kanilang logistics. Kasabay nito, sinabi ni Assistant Secretary Pacheco na posibleng ilabas na sa mga susunod na linggo ang price guide para sa mga Noche Buena product dahil isinasapinal na ito ng kagawaran. Dito magkakaalaman kung may magiging pagtaas ba sa presyuhan ng mga produktong madalas inihahain sa panahon ng Kapaskuhan. Paliwanag ni ASEC Pacheco sa pamamagitan ng price guide, matutulungan ang mga consumer na magkaroon ng pagpipilian sa mga bibilhin nilang produkto na mas mura o abot kaya. Ininspeksyon ng DTI kasama si Senador Mark Villar ang ilang mga produktong mabibili tuwing Pasko gaya ng Christmas lights at iba pa upang matiyak na ito'y ligtas ibenta sa publiko. Sinabi pa ni ASEC Pacheco na nakatulong din ang inilabas sa Executive Order No. 41 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inaatasan ng mga lokal na pamahalaan na suspindihin ang pagpapataw ng pass-through fees sa mga produkto. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Climate Change Commission binigyang diin ang mahalagang papel ng pakikipagtulungan sa mga civil society groups. Si Jolimar Acuyong ng RP Alert sa report. Binigyang diin ng Climate Change Commission ang napakahalagang papel ng pakikipagtulungan sa mga civil society organizations upang mapalawig ang mga aksyon ukol sa pagbabago ng klima. Sa temang Facing the Impacts of Climate Change on Sustainable Development, ang forum ay ginastusan ng Caucus of Development NGO Networks na isa sa pinakamalaking grupo ng mga CSO sa bansa. Sinabi ni CCC Vice Chairperson and Executive Director Robert Borge na ang CCC sa ilalim ng patnubay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtatag ng pakikipagtulungan sa mga stakeholder kabilang ang mga civil society organization, development partners, mga pribadong sektor at local government units. Binigyang diin din ng Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang kahalagahan ng multi-stakeholder collaboration at partnerships. Mula RP3 Alert, ito si Jolimar Acuyong para sa Radyo Pilipinas 3. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga botante ng Mountain Province para sa barangay at sangguniang kabataan elections na sa halos 160,000. Si Donna Kawiz Balyo mula RP Bontoc sa Balita. Agarop 160,000 ti kabuklan ti registered voters dito'y Mountain Province para iti barangay ken sangguni ang kabataan elections wenno BSKE no Oktubre at 30 itatanga tawen. Daytoy ket maibasar iti kamaudian a datos ti Provincial Comelec Office. Iti nasao a bilang 117,245 ti agbotos para iti barangay, bayat nga 42,211 ti agbotos para iti sangguniang kabataan. Dagiti munisipyo ang nakailista iti nangato a bilang ti botantes ket ti baoko nga isut kangatuan iti registered voters amapan iti nasurok 34,900, Paracelis ket nasurok 27,200, Bontoc ket adaan iti nasurok 20 ket 2,000 abutantes. Kabayatan na, ingana ita ket nagtalinaed ti linak ken talna dito'y Mountain Province bayat ti panagrugi ita nga aldaw ti panagkakampanya dagiti kandidato. Narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Kawiz Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawiz Balyo. Isang unit ng sasakyan ang na-turnover sa Department of Agrarian Reform Kalinga ngayong buwan para sa implementasyon ng Project Split. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Ay sa unit itilugan iti na-turnover para iti Department of Agrarian Reform Kalinga itataabulan. Dahil itinaamuan kini Department of Agrarian Reform Kalinga Information Officer Judith Lungid. Sigun kinilungid na ito ditilugan na mausar para iti implementasyon iti Project Split wano iti programa as support to parcelization of lands for individual titling. May palagip may tinasawa proyekto kat may sanang runa programa iti ahensya tapno matulungan dagiti agrarian reform beneficiaries ang maalada iti sarili at ituluda manipod iti collective clause. Kabayatan na 8 a unit iti lugan iti naited para iti Department of Agrarian Reform Cordillera Administrative Region ken dagiti provincial offices babaan iti provision ni DAR Secretary Conrado Estrella III. 2 alukan iti maited para iti DAR Car Regional Office ken sagay sa unit para iti innem a DAR Provincial Offices a pakairamanan iti Kalinga, Apayao, Abra, Ifugao, Mountain Province ken Benguet. Manipod iti DCRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Police Regional Office 1 sinigurado ang mahigpit na seguridad sa halalang pambarangay hanggang sumapit ang holiday seasons. Magbabalita si Ricky Kasipit ng RP Dagupan. Nanumpisalay Pantaryaya Police Regional Office 1 o Pro 1 na malot a seguridad jad gapo na panaon na kampanya anggad igapoy holiday season ed bulan ya Disyembre. Unid kindi Pro 1 Regional Director Police Brigadier General John Chua nanumpisalay Pantaryay Kapulisan ed rehiyon lapod pandakkel iray turista rehiyon 1 nagkalalolan una asing gerlay kapaskuan kaligutan na satan mantuloy-tuloy so PNP aman monitor ed sari barangay laga nasayan panaon na kampanya base datos walay 61 na barangay ed rehiyon 1 ya walad silong ya areas of concern lapot aparabas sa insidente ed imbubo nag-iran eleksyon. Patiran barangay ed abitlan bilang sunal na po ed Pangasinan jad kalugutan walay 10,088 ya Comelec checkpoint ya inpakalat na pulis jad rehiyon na Ilocos para sayan eleksyon. Malalapod jad RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky Kasipit.
Public e-bidding ng properties for sale isasagawa ng PDIC sa Oktubre 26. Narito si Mara Grezula ng RP Lucena. Magsasagawa ng public e-bidding ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ng mga pag-aari ng mga nagsarang bangko sa darating na October 26. Sa panayam ng RP1 Lucena kina Ginoong Ricky de Guzman at Ginoong Romeo Ofrin, corporate executive officers mula sa PDIC, sinabi nilang kabilang sa properties for sale ang mahigit 250 vacant residential lots, commercial lots, industrial lot at condominium unit. Anila karamihan sa mga pag-aaring ito ang nasa lalawigan ng Quezon at mura lamang ang starting price. Ang mga nais lumahok sa public e-bidding ay kailangang magparehistro muna sa e-bidding portal ng PDIC at isumite ang kanilang bid sa loob ng required time frame. Ang PDIC ay ang government entity na pumoprotekta sa depositing public sa pamamagitan ng pagbibigay ng insurance coverage na hanggang kalahating milyong piso sa lahat ng insured deposits. Responsibilidad din ng PDIC na i-liquidate at ibenta ang mga ari-arian ng mga bangkong nagsara alinsunod sa desisyon ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mabayaran ang mga depositor. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Puerto Princesa City Water District kinilala bilang isa sa pinaka-innovative na water district sa buong bansa. Mula sa RP Palawan mag-uulat si Miriam Basig. Inkilala kanulamang ang Puerto Princesa City Water District o PPCWD bilang isa ra sa pinaka-innovative water district sa Interong Nasyong Pilipinas. Sa pakimanani ang Radyo Pilipinas Palawan Incon Ijen Rausa maniglamig ang PPCWD sa sobre sa 5 kagatos ng mga water district sa Interong Nasyon, isa ra sa 5 ingtawan dengeg ang PPCWD ang Local Water District Utilities Administration LUWA. Ang pagkilala sa Gunki Rausa ay tenged sa matang mga programang ing-implementar ang PPCWD, katabid ang paggamit makuntanay ang surface water sources, animan, akapanariig akatatimas uman ang mga groundwater sources. Pag-digitalize si andang mga serbisyo, igandang pagtabyang sa marantek ng mga local districts sa nasyon para mas mapapayad ang pagpapabot andang mga serbisyo. Madamdamang aglunsar i-mobile app ang PPCWD nga ingbuat lamang nga in-house o andang management information section, ig-aray bayad ang mga app developers sa andang ingpabot sa siyam nga mga local water districts sa Southern Tagalog nga libre dato mabuat sanda orientasyon ing pagsasanay sa mga DIA. Isa rang mabel nga dengeg sa PPCWD sa kabilugan ni Puerto Princesa City ang pagkilalang DIA tenged mas inspirado ang mga agatrabaho sa pag-agto sa andang mga burutan puwera sa mas madali ang pag-build ibdugang nga pondo para sa pagpapakayad ig pagpapangawayang pa ang masiserbisyon ang tubig ang PPCWD. Agalintigi sa Puerto Princesa, Palawan, DIA si Miriam Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Basig. Police Regional Office 8 nag-deploy ng aabot sa 366 na mga personahe para masiguro ang mapayapang halalan. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Maabot 366 nga mga personahe sa Police Regional Office 8 ang gindeploy para pagsiguro sa pagiging mahimyang sa pagdudumaraon nga barangay ang Sangguniang Kabataan Elections BSKE 2023. Sa 366 nga mga gindeploy, 80 nga personahe sa Regional Mobile Force Battalion 8 ang naka-assign sa Regional Special Operations Task Force Group Samar ngan sa 60 nga Basic Internal Security Operations Course graduates ang naka-assign sa Samar Police Provincial Office. 159 naman nga mga personahe ang naka-assign sa Leyte Police Provincial Office ngan sa 67 sa Ormoc City Police Office. Ang nasabing mga personahe ang gideploy sa strategic area sa Rehiyon 8 Eastern Visayas sa pakigbarubligay sa Commission on Elections, COMELEC Region 8, Philippine Army, Philippine Coast Guard ug iba pang mga ahensya. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahandaan para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections tinalakay sa ginanap na Command Conference ng Police Regional Office o PRO 13 dito o sa Surigao del Sur. Narito si Nerissa Espinosa. Kabahin sa mga gihisgutan atul sa gipahigayon nga 10th Command Conference sa Police Regional Office o PRO 13 dinhi sa Surigao del Sur maong kaandam sa kapulisan sa rehiyon alang sa umaabot nga October 30 barangay and sangguniang kabataan elections. Mismong si Police Brigadier General Kirby John Craft, Regional Director, ang nangulo sa maong tigom kundiin gipresentar sa mga police provincial offices sa Tibok Caraga Region ang deployment plan alang sa maong piniliay apil na usab ang umaabot nga pista minatay ingon man ang crime situation ug assessment sa tibuok rehiyon. Ang Surigao del Sur Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel Harry Domingo mo'y host sa maong tigom ni adtong Oktubre 18. Gikan diri sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Distribusyon ng Government Internship Program Grant para sa mga ustadzes isinagawa ng Ministry of Labor and Employment o BARM sa Sulu. Ang ulat mula kay Eloisa Muhammad ng RP Holo. Piyaon sindayang Ministry of Labor and Employment at Mole BARM in pagtukbal udyara pa mga ustads amoy nakilamuda Government Internship Program ato GIP. Habay tayo sa Mountaineers sina Mole BARM in program ini nakakanta mga ustads nagihindo ang mga madrasa nga duwain-duwain bahagi sin lupasug. 500 labilong ni nakasuda program katilibot sin BARM sa takya kantaanda kauhan tag 5 indi hasulu amon nakataymahang pu tag 5 ngayo pilak udyara nila para hatuhulan. Piyag mamatuyuan lang pa niyan sina Molly Barm in makakanta matawad slot para ha mga GIP ha supaya mataod in katabangan. Paigay mga piyagpi nila ini amuon na wayro untod magkatabo kudyara at tawag gadji parinta. Mapuas di halupa sug madtuisab sila ang Mountaineer pabinaywayan sin basilan iba na daira sin lamitan ha supaya makatukbal sin siwo program. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Ihahatid sa atin niyan ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Tinaas ng mga ekonomista sa pribadong sektor ang kanilang inflation outlook para sa taong ito hanggang sa taong 2025 dahil sa kakulangan ng supply ng ilang produkto, pero inaasahan pa din nila na babalik sa 2 hanggang 4% sa 2024 at 2025. Base sa resulta ng survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga external forecasters sa Setyembre, ang average inflation forecast ng mga analysts para sa taong 2023 ay tumaas sa 5.7% mula sa 5.5% noong Agosto.
Tumaas din ang mean inflation forecast ng mga ekonomista sa taong 2024 maging sa 2025 kung saan tumaas ito ng 3.7% mula sa 3.5% at sa 3.5% mula sa 3.4% ayon sa pagkakasunod. Ang taya ng mga analyst ay medyo mataas sa inaasahan ng Central Bank. Nakikita ng BSP na ang average inflation para sa taong ito ay aabot sa 5.8% bago bumaba sa 3.5% sa taong 2024 at 3.4% sa taong 2025. Subalit ayon sa BSP, nasa posibilidad na mas mataas ang inflation outlook para sa susunod na taon dahil na din sa pagtaas ng pamasahe at ang petisyon ng mga transport group na taasan ang singil sa pamasahe. Inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang provisional na karagdagang pisong pamasahe sa buong bansa kung saan tumaas ang minimum fare sa 13 piso na nagsimula noong 8 ng Oktubre. Kapag naaprubahan ang kanilang petisyon ay aabot na ito sa 15 piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP na aabot sa halos 7 milyon ang kabuang bilang ng mga electric vehicles sa bansa pagdating ng taong 2030 dahil na rin sa pagtutulak ng Energy Department na pabilisin ang paglabas ng mga bagong units. Sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na malaki ang itinaas ng EVs sa merkado at inaasahan na tataas pa ito sa mga susunod na taon. Ayon kay Lotilla, nitong unang quarter ng taon ay nalagpasan na kaagad ang bilang ng nabentang EV sa nakalipas na 3 taon. Base sa datos ng EVAP, ipinakita nito na nasa 15,000 EV units ang nasa bansa. Kasama na ang 354 na electric motorcycles at 88 electric buses. Sinabi ni EVAP President Edmund Araga na inaasahan nilang aabot sa 6.6 na milyon ang stock ng EV pagdating ng taong 2030. Gusto pabilisin ng Department of Energy ang paglabas ng EV ng 10% sa lahat ng mga sasakyan sa ilalim ng Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry mula sa inisyal na 5% na kinakailangan sa Republic Act No. 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA. Samantala, sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairman ng Energy Committee ng Senado, na kasabay ng target ng paglabas ng EV ng gobyerno ay dapat pabilisin na din ang paglagay ng mga charging stations para sa mga electric vehicles. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumagsak sa 7.37% ang mga inaangkat na karne mula Enero hanggang Setyembre kung saan ang baka, baboy, kalabaw at turkey ay lahat bumaba. Sinabi ng Bureau of Animal Industry o BAI na umabot sa 723 milyong kilo ang angkat sa panahon na iyon. Sa Setyembre, ang kabuuan ay nasa 105 milyong kilo, mas mababa ito kumpara sa Agosto na nasa 115 milyon at 166 na milyong kilo sa kaparehong buwan ng nakalipas na taon. Ang angkat ng baka na 11.56% ng kabuuan ng mga angkat na karne ay bumaba ng 21.1% sa 106 na milyong kilo. Ang mga pangunahing bansa na nagpapadala sa Pilipinas ng baka
ay ang Brazil na nagpadala ng 40 milyong kilo. Kasunod ang Australia na may 30 milyon at Ireland na nasa 11 milyong kilo. Bumaba din ang angkat sa baboy ng 12.68% mula sa nakarang taon na nasa 458 milyong kilo. Ang Spain ang pangunahing bansa na nagpadala ng karning baboy sa panahon na iyon, na umabot ng 112 milyong kilo. Kasunod ang Canada na may 85 milyon at Brazil na may 78 milyong kilo. Nag-aangkat din ang Pilipinas ng Turkey kung saan umabot ito na mahigit 101,700 kilo at 2.35 milyong kilo naman para sa kalabaw. Subalit tumaas naman ang pag-angkat ng manok ng 18.27% sa 325 milyong kilo mula Enero hanggang Setyembre na bumubo ng 35.21% ng angkat na karne. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. binueltahan ng Rain or Shine ang Meralco para sa 94-81 panalo sa kanilang exhibition game Huwebes ng gabi na ginanap sa University of St. LaSalle Gymnasium sa Bacolod City. Nanguna para sa Elasto Painters si Leonard Santillan sa nagawa nitong double-double na may 16 na puntos at 12 rebounds. Nakakuha ng tulong si Santillan kina Jonard Clarito at Andre Carakut na kapwa nakalikom ng 12 puntos bawat isa at kay Mark Borboran na tumipa ng 10 puntos. Naglaro sandali si James Yap at nagtapos ng may 5 puntos, 1 rebound at 1 assist. Hindi pinasok ng Rain or Shine ang kanilang import na si Dajon o Dawan Summers dahil wala pang import ng Meralco na si Suleiman Braimo. Nagtapos naman ng may 20 puntos si Diego Dario Para sa Meralco habang nagambag sina Jansen Rios at Aaron Black ng 17 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pakay ng College of St. Benilde na kunin ang kanilang ika-4 na sunod na panalo habang hangad ng San Beda University na ipagpatuloy ang kapit nito sa ikalawang pwesto sa standings ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na ginanap o gaganapin sa Phil Oil Center sa San Juan City. Makakaharap ng Blazers ang Emilio Aguinaldo College Generals Biyernes ng hapon bago ang main game sa bagitan ng Red Lions at San Sebastian College Recoletos Stags. Bumabandera ang Mapua sa standings na may 7-1 record, kasunod ang San Beda na may 5-2 Cartada, Lyceum 6-3 Baraha, Jose Rizal, Emilio Aguinaldo College, St. Benilde, San Sebastian, Perpetual, Arellano at nasa huling pwesto ang defending 3P champions Letran na may 1-7 record. Huling biniktima ng Blazers ang Heavy Bombers 72-66 para sa kanilang 3-game winning streak bagamat nakahugot lamang ng pinagsamang 3 puntos kina key players Will Gozum at Miggy Corteza. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumawi ang Chocomucho Flying Titans pagkatapos ang kanilang talo laban sa Creamline Cool Smashers sa unang araw ng pagbubukas ng ikalawang 2023 Premier Volleyball League o PVL All Filipino Conference.
Dinomina ng Flying Titans ang Farm Fresh Foxies sa loob lamang ng 3 sets, 25-18, 25-13 at 25-17 sa larong ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Muling bumandera para sa Chocomucho si Cici Rondina sa nagawa nitong 21 puntos mula sa 17 attacks, 3 blocks at 1 ace para malagay ang koponan nila sa 1-1 record. Nanguna naman si Trisha Tubu na siyang kaisa-isang player sa Foxies na nakakuha ng double digits na may 14 na puntos para bumagsak ang koponan sa 0-2 baraha. Sa iba pang laro, nakuha ng PLDT High Speed Hitters ang kanilang unang panalo, 25-16, 25-16 at 25-23 laban sa Akari Chargers. Nanguna para sa PLDT si Savannah Davison sa nalikom nitong 19 na puntos mula sa 14 na attacks, 3 blocks at 1 ace habang nakapag-ambag din sina Palomata, Erica Santos at Royce Tubino ng 13, 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, lumabas ang karanasan ng Cherry Tigo crossovers kung saan madali nilang pinatumba ang Galleries Tower High Risers 25-14, 25-15 at 25-21 para kunin ang kanilang ikalawang sunod na panalo. Si EJ at Aya Laure ang nagtulong-tulong para sa crossovers kung saan nakagawa sila ng 15 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Subalit si Jasmine Nabor ang pinangalan ng Best Player of the Game pagkatapos magpakawala ng 14 na excellent sets bukod sa 7 puntos mula sa 3 blocks, 2 attacks at 2 service aces. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Samantala, narito naman po ang ating showbiz balita. Pakinggan po natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Steph Vicente. Latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Mukhang masayang-masaya ang lagay ng puso ngayon ni Jenica Garcia. May bulong-bulungan kasi na isang Koreano raw ang nagpapasaya sa aktres ngayon. Ang nakangiting kwento ni Jenica, quote-unquote, hindi ko na kayang magsinungaling, i-explain ko. Sa Korea kasi medyo mabenta tayo, ha ha ha. Nagulat ako kasi dati pumunta tayo sa poblasyon tapos sabi ko, hindi ako pinapansin ng mga AFAM. Parang sabi ko, nakakababa ito ng self-esteem. Laking gulat umano ng aktres nang minsan pumunta sa Korea at mayroong mga nagkakagusto sa kanya. Masayang ibinahagi ni Jenica sa It's Your Lucky Day ang mga nangyari sa kanya sa Korea. Quote-unquote, pagpunta ko ng Korea, hala dito pala tapos may nakausap ako, kaya lang ang hirap mag-English, kailangan ibabarok mo din yung English. Sabi ko kung sa Filipino nga hindi kami magkaintindihan, Koreano pa, wala na talaga. Yan ang maikling pagbabahagi ng aktres.
Samantala, marami naman ang nagulat ng ilunsad si Moira de la Torre bilang ambassador ng isang sikat na sangria brand dito sa ating bansa. May ilang netizens ang nagtanong kung malakas ba talagang uminom ng alak ang singer-songwriter. Sabi ni Moira, quote-unquote, "Lasinggera ba ako? Hindi, pero mabilis ba akong malasing? Magkwento na lang po ako. Nag-TikTok po ako for insert brand ng sangria, tapos nakatatlong glass po ako. Pagkatapos ko pong ishoot yon, nalasing na po ako. Para sa singer ay hindi naman masama ang pag-inom ng alak. Ayon kay Moira, ay kailangan lamang na maging kontrolado ang bawat tao lalo na sa pag-inom ng alkohol. Paliwanag niya, quote-unquote, "I think it's a moderation, it's your constant companion, it's a constant that we don't overdo it. I think in the new lifestyle that I have adapted into my life, it's something that I would go to whenever I want to rest, whenever I want to just have my own time, or whatever I just want to reward myself. It's not something I deprive myself of, and so it can be a reward. It could be rest, it can be something I can celebrate alone or with the people I love, everything in moderation." At sa pagtatapos ng ating segmento, hindi nga naiwasan ni Frank Magalona, anak ni master rapper Francis Magalona, na magpakita ng pagkabanas sa biglaang paglutang ng di umano'y naging syubit ng kanyang yumaong ama. Nilike kasi ni Frank ang tweet ng ex o dating Twitter user na si @JocelleNo, kung saan tinawag na mistress at homewrecker ng pamilya Magalona ang dating flight attendant na si Abigail Rait. Sabi nga nitong Twitter user na to, o ex-user na pala, quote-unquote, "I find it weird watching the video of Pinoy Pawn Star where a homewrecker revealed her affair with Francis M, saying 15 years akong nanahimik. Of course, you will. You're a mistress, duh." Tinutukoy dito ay ang paglutang ni Abigail sa Pinoy Pawn Stars episode ng YouTube channel na Boss Toyo Production, kung saan ibinenta ni Abigail ang pirmadong jersey shirt ni Francis M sa halagang 500,000 pesos. Ibinunyag din niya sa naturang video na taong 2006 o 2007 pa raw sila nagsimulang magkarelasyon. Nagkaroon din aniya sila ng anak na babae na 15 years old na ngayon, bagay na kanya ring ipinakilala. Wala pang opisyal na pahayag ang pamilya Magalona tungkol sa issue sa ngayon. Gayunpaman, kitang-kita sa opisyal na X account ni Frank kung ano ang kanyang saloobin, bagay na tahimik lang niyang ipinahiwatig sa pamagitan ng pag-like sa tweet niya nitong si @JocelleNo. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Steph Vicente. Iyan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Anthony Pimentel, Milo Dunella at Susan Aison. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Salamat din kay Steph Vicente na naghatid sa atin ng showbiz balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at syempre sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino.
Ihahandog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.